Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At itong client natin na to ay isa sa mga pinagpalang babae sa lahat. Tapos na nga itong Holy Week, itong si client parang katatapos lang ding iprosesyon. At kung mapapansin nyo naman yung hair ni client dito, parang maihahalin tulad natin yung hair niya sa poong Nazareno. Hirap na nga din talaga ito si client sa kanyang hair status dahil sobrang kulot at higit sa lahat sobrang hirap daw nitong suklayin. At dama ko din naman talaga yung kalbaryo kung ganitong klase ng hair yung meron kayo. Wala na nga daw talaga siya ng pag-asa na maaari pang maayos yung kanyang hair. Kumbaga, hindi niya na inaasahan na maaari pang gumanda yung hair niya gaya ng mga sample tutorial video ko. Isa nga pala si client sa mga followers natin at higit sa lahat sa mga nakasubaybay sa mga sample hair creation namin. Kaya naman nung makita niya yung mga sample creation namin ay hindi na din siya nagdalawang isip na ipaayos or ipariban ng kanyang hair. Dito nga sa part na to ay sinection ko na into 4 section yung hair ni client at nag-layer by layer na ako at nagsimula na ako mag-apply ng rebonding cream number 1. Lagi po nating tatandaan na if ever na mag-a-apply po tayo ng rebonding cream number 1, half inch away from the scalp. Wag nga din po pala natin titipid din sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga client natin nang sa ganun tumalab or maging effective po talaga yung rebonding process natin. Siyempre, kailangan natin sipagan o ang pagmamassage or paghaplos na maganda sa hair ni client nang sa ganun manuot talaga yung rebonding cream number 1 sa lahat ng hair strand ni client. At sa ganitong klase ng hair status nga po pala, medyo matagal po yung kakainin nating oras. Dito nga sa video to, ito na yung sample hair creation or hair tutorial video ko na hindi ko pinas forward para masundan nyo talaga yung process. Dito nga sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1, kailangan layer by layer or consistent po sana ang pag-a-apply natin or pag-layer natin ng hair. Hindi po pwedeng manipis yung section tapos makapal, manipis, makapal. Hindi po pwedeng ganun. Dapat consistency is the key. Kung paano po yung process natin sa first layer, ganun po yung susundan natin hanggang sa matapos po natin yung hair layer ni client. At syempre, regarding sa pag-a-apply ng gamot, gaya nga ng sabi ko sa inyo, wag po natin titipidin sa rebonding cream number 1. Dahil sa rebonding cream number 1 po nakabase yung magiging final result po ng ating hair creation or hair transformation. Dahil pag hindi maganda yung first process nyo, up to the end po ay hindi magiging maganda po ang resulta. Kaya naman sa first process pa lang ay kailangan plakado na din talaga yung pagkakagawa natin or pag-a-apply natin. At sa ganitong process nga, masusundan nyo talaga yung process or procedure kung paano ko po ginagawa yung ganitong klase ng hair. At sa mga nagtatanong nga po pala sa akin kung ano pong ginagamit po namin na rebonding cream number 1 or rebonding cream, The Unbeatables product po ang gamit po namin. And regarding nga po pala sa product na ito, maaari nyo po siyang ma-avail sa Black App and Orange App. At regarding sa Black App and Orange App, alam nyo na po yung ibig kong sabihin. That day nga, sa labas kami nag-a-apply ng gamot dahil nga nawalan ng kuryente that time. Medyo mainit at madilim sa salon dahil nga walang kuryente kaya lumabas muna kami ng aming salon. Kasi nung araw na to walang pasabi na wawalan pala ng kuryente. After 30 minutes nagkaroon din kaya pumasok na din kagad kami sa aming salon. At dito nga sa part na to ay time-lapse ko na yung pinaka procedure or process para makita nyo talaga kung paano ko siya ginagawa. Kasi naman napakalaking oras yung kakainin nito kung hindi ko ipapass forward or ita-time-lapse yung video. Ang mahalaga meron tayong clip na hindi naka-pass forward at may clip tayo na naka-time-lapse. Na kung saan maaari nyo masundan o maobserbahan yung process kung paano ko siya ginagawa. Dito nga sa part na to ay nababad ko na ng more than 1 hour yung hair ni client. Right after nga po pala ng 1 hour, nag-re-application po ulit ako dito ng gamot. Yung re-application natin ng gamot, kung ano yung process natin ng una, ganun din sa pangalawang re-application. Hindi ko na nabidyohan kung paano ako nag-re-application, basta kung paano na yung first process natin, ayun lang naman susundan natin mga B. Bali every 1 hour nga po pala ako dito nag-re-application at more than 3 hours ko siyang nababaran. Nakakatuwa pa nga dito kay client or yung mother ni client, akala mo talaga magsiset ng outing. Libre naman yung pagkain or free lunch naman po sa aming salon pero itong si client ay nagbaong pa talaga ng ulam, kanin at kumpleto ricados. May pa disposable plate, disposable cup at meron pa siyang free soft drinks. At only rice ang atake namin dito. Pasabog. At nung araw na nga pala yan ay nagluto pa ako ng laing. First time ko lang nagluto pero masarap yan. Sobrang tuwan-tuwa nga din talaga kasi nagmala outing talaga ang atake namin that day.
Kaya naman nung araw na to ay sabay-sabay din talaga kami kumain sa aming mismong salon. Nakakatuwa to si client dahil alas 4 pa lang daw talaga na madaling araw ay nag-ready at nag-prepared na siya. Ba din talaga yung atake ni client dahil mahal nga daw kung bibili pa siya sa labas. Ito, luto niya na, sigurado pa at masarap. At balikan na nga po pala natin nire-reban ko at dito nga pangatlong re-application ko na to sa hair ni client. At kung susumahin natin sa oras ng pagbababad ay inabot kami dito ng more than 3.5 hours. And regarding nga po pala sa ganito ng klase ng hair strand ay nakabase po ako sa hair reaction ng hair ni client. Kasi during re-application mapapansin nyo or ma-observe nyo kung mag-straighten or magpa-flatten ba yung hair ng mga client nyo during re-application. At isa yon sa mga basihan kung maaari na or pwede nang banlawan yung hair ni client pag nag-straighten na or nag-flatten na yung hair nila habang nakababad pa lang sa rebonding cream number 1. At noon napansin ko nga nag-straighten or nag-flatten na yung hair ni client habang nakababad, nag-proceed na din kagad kami sa pagbabanlaw ng kanyang hair. And right after po natin banlawan na maigi yung hair ni client, magpuproceed na din po kagad tayo sa pagbo-blow dry or pagpapatuyo ng hair. At nung mapatuyo ko nga ng 100% ang hair ni client, kung mapapansin nyo naman, super buhaghag at kulot pa rin talaga at nang malakingki ang hair ni client. Yung malalaking kulot ni client ay nawala na at kung mapapansin nyo dito, parang naging pino or kinky na yung hair ni client. Syempre naman kulot na kulot si client kaya wag po tayo mag-expect na mag-straight or magpa-flat po kagad yan. Dahil dadaan pa po tayo sa straightening power or straightening process. Dito nga sa prosesong ito ipapakita ko sa inyo kung paano lang po ako namamalansya or kung paano po ako nagpaplansya ng hair ni client. At sa ganitong klase ng hair status nga po pala, kailangan po natin mag-paper thin or maninipis po ang section natin para makasigurado po tayo ma-straighten or ma-flatten natin yung hair ni client. Dito nga gumamit nga po pala ako ng MAC hair iron para i-straighten or i-flatten yung hair ni client. At malalaman nyo kung maganda ba yung process na ginawa nyo sa rebonding cream number 1 pag pinlansya nyo yung hair ni client kung mabilis itong ma-straight or ma-flatten. At dito nga gumamit lamang po ako ng 450 degree Fahrenheit. At kung i-convert naman po natin ito sa Celsius ay equivalent po siya ng 230 degrees Celsius. And regarding nga po pala sa pagpaplansya ng hair, usually inaabot lamang po ako ng 4 to 5 or 6 na hagod sa hair ni client bago ako mag next section. Hindi natin kailangan tustahin or tuyutin yung hair ni client sa hair iron. Kapag nakikita natin kumikinang, kumikintab yung hair ni client habang pinaplansya natin sila, ibig sabihin po nasa right heat temperature po tayo. Pag napansin nyo naman po natutusta, natututong yung hair ng mga client nyo habang pinaplansya nyo po sila, ibig sabihin po overheat temperature po yung gamit nyo at kailangan po natin itong babaan. At sa prosesong ito, ganito lamang po ako kasimple kung paano po ako nagpaplansya ng hair ng mga clients namin. Di ko na nga din ito pinas forward kasi pag madalas pinapas forward ko, sasabihin ng iba, sobrang bigat ng kamay ko. Pero guys, kung magre-rebond po tayo, it's a plus po kung mabigat po yung kamay nyo or madiin dahil po mas lalo may straight or mapaflatten yung hair ng mga clients nyo. Kasi kung sobrang gaan lang din talaga ng mga kamay nyo or pag-ipit nyo sa plancha ay hindi din talaga ganun kaganda yung magiging resulta ng hair ng mga clients nyo. Kailangan din talaga natin ng pwersa or force para ma-flatten or ma-straighten yung hair ng mga client natin habang pinaplansya natin yung hair nila. Kaya naman shout out sa mga galing-galingan at dunong-dunong dyan pero hindi naman ganong kagandahan yung mga gawa. Lalong-lalo na yung iba na napakagaling mamuna ng iba pero wala namang napatunayan or wala namang nagawang maganda. By the way, this video hindi ito para sa mga hambog or mayayabang na mga katulad nyo. Dahil para ito sa mga kapwa ko hairdresser na gustong matuto or gustong ma-improve yung kanilang mga hair creation. At sa mga taong nakasuporta at nakasubaybay sa mga hair creation or hair transformation namin. At para na rin sa mga clients na nawawalan ng pag-asa na gumanda or umayos yung kanilang hair. At right after ko nga pala malaplansya ng 100% ang hair ni client, ito na din po kagad yung naging resulta. At kung mapapansin nyo naman, sobrang layo na din talaga ng difference compare sa before ng hair ni client. Dito nga sa part na to ay sobrang saya or sobrang happy na talaga ni client. Pero hindi pa po yan tapos dahil magpo-proceed pa po tayo sa pag-a-apply po ng pangmalakasan na ginagamit po natin. Ito po ang miracle treatment. At kung gagamit nga po pala tayo ng miracle treatment, make it sure na sa open space or open area po tayo. Bawal na bawal nga po pala siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area. Nababad nga po pala si miracle treatment sa ng mga client usually 30 minutes up to 1 hour.
At after po natin babarin yung hair ni client sa miracle treatment, magpo-proceed na po kagad tayo sa pag-blow dry at ito na din po kagad yung naging resulta after pa lang natin ma-blow dry yung hair ni client. At kung mapansin nyo nga dito, straighten at flatten na kagad yung hair ni client even na hindi pa pinaplansya at ito na po yung naging resulta after po natin siya mahaguran ng hair iron. At kung mapansin nyo naman talaga, plakadong-plakado ang naging resulta ng hair ni client. Di mo din talaga aakalain na yung ganitong klaseng hair na super kulot at kung mapansin nyo naman, sobrang kulot talaga yung hair ni client na parang wala na magiging pag-asa pero magiging maganda pa ang resulta. Yan naman sa mga clients na may ganitong klase ng hair ay huwag kayong mawala ng pag-asa dahil maaari pang maging maganda yan at maging mala-hair na pang commercial. Yan naman hindi din nakakapagtaka kung bakit sobrang daming hairdresser at salon owner ang nag-a-avail ng product na ginagamit namin. Sure lang din na manood kayo ng mga sample tutorial video kung paano po siya gamitin just in case na mag-avail po kayo. Nood nga din po pala kayo ng mga sample tutorial video kung paano po siya gamitin. Available nga po pala yung product Luzon, Visayas at Mindanao. Yun na nga din po pala ako kalimutan na i-PM or chat just in case na mag-avail kayo ng product para ma-add ko po kayo sa ating official GC. Kung may natutunan ka or na-inspired ka sa mga sample hair creation namin, wag mo naman akong kalimutan na i-follow at syempre share mo na din yung video to. And see you on my next vlog. Thank you so much!